Kinabukasan ng umaga ay nagkaroon muna ng pagpupulong ang buong Unit 1 bago sila magtungo sa dungeon. Hindi pa din makapaniwala si Orhan na papasok siya muli sa dungeon ng may mga kasama. Para sa misyon nila ngayon ay inatasan sila ng Adventure Management Division na mangolekta ng mga noxious ship pelts. Magsisimula sila sa floor 86 at dito nila sasanayin ang kanilang teamwork. Sinisigurado naman ni Orhan na makakarating din sila ng floor 94 nang sa gayon ay maging kapantay na nila ang Heroes Party. Pagkadating nila sa floor 86 ay muling namangha si Lucrecia sa ganda ng tanawin dito na parang gusto niyang mag-relax. Kaya ipinaalala sa kanila ni Selma na hindi sila dapat magpakampanti dahil maliban sa mga noxious ship ay marami din ditong mga Earth Dragon. Bago sila magsimula ay ipinaliwanag muna ni Selma ang mga gagawin ng bawat isa. Sa tingin nila Lucrecia ay kayang-kaya na siguro ni Orhan na mag-isa na talunin ng mga halimaw at baka maging pabigat lang sila. Kaya sinabihan ni Selma si Orhan na wala namang problema sa kanya kung gusto ni Orhan na lumabang mag-isa. Pero kagad na nilinaw ni Orhan na parte na din siya ng Unit 1 kaya pwede na siyang bigyan ng order ni Selma. Naisip din ni Lucrecia na hindi din nila matututunan na makipaglaban ng magkakasama kung hahayaan lang nila si Orhan na makipaglaban na mag-isa. Bigla na lang may umatake sa kanila kaya mabilis na kumilos si Orhan para lumikha ng barrier. Sigurado siya na galing ang atake na ito sa Earth Dragon pero hindi niya ito makita. Dito na nagboluntaryo si Lucrecia na hanapin ang Earth Dragon gamit ang kanyang magic tracking. Kaya nalaman ni Orhan na ito pala ang espesyal na abilidad ni Lucrecia. Gamit ito ay mabilis lang natunto ni Lucrecia ang Earth Dragon at kaagad siyang gumamit ng flash para mapalabas ito. Pagkalabas nito ay dali-dali namang kumilos si Wilkes para sugurin ito. Kaya napagpasyahan ni Selma na ipakita muna kay Orhan kung paano sila makipaglaban. Binigyan niya ng magic up si Rain kaya habang abala ang Earth Dragon kay Wilkes ay inatake ito ni Rain gamit ang Explode. Namangha si Orhan kung gaano kabilis tinalo nila Selma ang Earth Dragon. Nagulat siya kanina na hindi lang sinangga ni Wilkes ang atake ng Earth Dragon kundi kinansela ito mismo. Namamangha naman siya sa bilis ng pagcast ni Rain ng isang special rank skill kagaya sa Explode. Pati ang magic tracking ni Lucrecia ay nakakamangha din at alam niyang sobrang laki ng silbi nito sa paghahanap ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Higit sa lahat ay nakakamangha din ng leadership ability ni Selma para mapadali ang lahat kaya masasabi niyang isa talaga silang ideal na party. Bigla namang may nagpakitang dalawang Earth Dragon sa di kalayuan kaya naisip ni Selma na magandang pagkakataon nito para subukan na ang kanilang teamwork na kasama si Orhan. Kagad na kumilos sila Orhan at Wilkes pero ilang sandali lang ay biglang may naramdaman si Orhan sa likuran nila. Gamit ang rock arrow ay pinunterian niya ito at ito pala ay isang hiding turtle. Dahil dito ay magkabilang banda na ang kailangan nilang harapin. Inatasan ni Selma sila Rain at Lucrecia na asikasuhin ng hiding turtle at sila Orhan at Wilkes naman ang makikipaglaban sa mga Earth Dragon. Habang abala si Wilkes sa mga Earth Dragon ay kinausap ni Selma si Orhan gamit ang telepathy. Ito pala ang espesyal na abilidad ni Selma kaya nalaman ni Orhan na si Selma pala ang isa pa sa may espesyal na abilidad sa Unit 1. Gamit ito ay nakakapagbigay ng order si Selma kina Orhan ng malinaw. Kaya para kay Orhan ay sobrang nakakamangha ng abilidad na ito at ito ang pinakakailangan niya nung nasa Heroes Party pa siya. Ginamit niya ang Strength Up, Technical Up at Sharpness Up at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Matapos maiwasan ni Wilkes ang mga Earth Dragon ay dito na siya umatake gamit ang Impact. Namangha naman si Wilkes matapos niyang makita kung gaano kalakas ang Impact. Habang sa panig naman nila Rain ay ginamitan lang nila ng combo ng Mjolnir at Ice Javelin ang Hiding Turtle at kaagad din nila itong natalo. Natuwa sila Selma na naging maayos kagad ang kanilang teamwork kasama si Orhan. Para naman kay Orhan ay mas madali ang pakikipaglaban niya ngayon kaysa nung nasa Heroes Party pa siya. Sinamantala na din ni Selma ang pagkakataon na ito na tanungin si Orhan kung handa na ba sila sa floor 92. Hindi naman nagdalawang isip si Orhan na sabihin na handa na sila at naniniwala siya na kahit pa wala siya ay kayang-kaya pa din nila Selma na talunin ng Black Dragon. Natuwa sila Rain sa kanyang mga sinabi dahil nagsumikap talaga sila sa loob ng isang taon para marating ang kalagayan nila ngayon. Kaya naisip din kaagad ni Orhan na simula siguro nung mawala si Albert ay humarap sila sa matinding pagsasanay. Pero alam ni Selma kung gaano kalakas ang Black Dragon bosses sa napanood niya nung nilabanan ito ni Orhan at ayaw niya na may masawi na naman. Kaya kung maaari ay gusto niya talaga na kasama nila si Orhan kung dumating ang araw na harapin nila ito. Sinisigurado naman ni Orhan na handa siyang suportahan ng matagal ng inaasam ng Unit 1 at maliban sa parte na din siya ng Unit 1 ay nangako din siya na proprotektahan ng kanyang mga kasamahan kahit na anong mangyari. Hindi na din sila nag-aksaya pa ng oras at sinimulan na nila na trabahuin ang misyon na ibinigay sa kanila.
Matapos nilang makuha ang mga pelts ng mga noxious shape ay pinuri nila si Orhan sa maayos sa pangungulekta ng mga pelts dahil hindi pala ito maisagawa ng maayos nila Lucretia. Nakiusap si Orhan kay Selma na kung pwede ay ituro nito sa kanya mamaya ang opisina ng Adventure Management Division dahil pinapapunta siya dito bukas. Pero dahil kailangan pa mag-report ni Selma tungkol sa kanilang misyon ay napagpasyahan nito na sasamahan na lang siya nito bukas ng umaga. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon sila ng welcome party para kay Orhan. Dito na din nalaman ni Orhan na nag-aalala pala si Lucretia na baka hindi siya makasundo nito at magsisi siya sa pagsali sa Unit 1. Pero hindi lang si Lucretia dahil kahit sila Rain at Wilkes ay ganon din ang nararamdaman. Pero alam nila na si Selma talaga ang pinaka nag-aalala sa kanilang lahat dahil ito ang may pinakagusto na mapasali si Orhan sa kanilang unit. Katwiran ni Selma na normal lang naman nakabahan siya dahil siya ang leader ng party. Muling naalala ni Orhan ang mga sinabi sa kanya ni Evans at Bosse sa sitwasyon niya ngayon ay hindi siya nagsisisi na sumali siya sa Night Sky Silver Rabbits. Makalipas ang ilang oras ay nalasing na si Selma kaya hindi na tuloy ito nakapagpigil na sabihin ang mga gusto niyang sabihin para kay Orhan. Matagal niya na umanong hinihintay ang pagkakataon na ito kaya hindi na tuloy alam ni Orhan ang gagawin sa sitwasyon niya ngayon. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Rain na pakalmayan si Selma ngunit pati din ito ay ginaya ang ginagawa ni Selma. Habang sila Wilkes at Lucretia naman ay natutuwa lang sa kanilang nakikita at kahit nagmamakaawa na si Orhan na tulungan siya ng mga ito ay hinayaan lang siya. Ilang sandali lang ay nararamdaman niya na ang lambot at init ng katawan nila Selma at Rain dahilan para lalo lang siyang maguluhan kung ano na ang kanyang gagawin. Dahil hindi niya nakinaya pa ito ay napilitan na lang siya na gamitan ng induced sleep sila Selma at Rain. Nagtataka naman si Sofia kung bakit hindi pa din umuwi ang kanyang ate gayong ang sinabi lang naman nito ay pupunta sila sa dungeon kasama si Orhan. Ilang sandali lang ay biglang may kumatok pero pagkalapit niya sa pinto ay nagulat siya nang marinig ang boses ni Orhan. Hindi siya makapaniwala na bibisitahin siya ni Orhan kahit 10 oras na ng gabi. Pero pagkabukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita ang kanyang ate na karga-karga ni Orhan. Kaya naisip niya kagad na may relasyon na ang mga ito na siya namang itinanggi kagad ni Orhan. Sinabi ni Orhan na nalasing si Selma at nakatulog kaya inihatid niya na lang ito. Humingi na lang ng tawad si Sofia para sa kanyang ate at sa isip-isip niya ay sobrang saya siguro ng kanyang ate dahil kahit kailan ay hindi niya ito nakita na ganito kalasing ng sobra. Pinilit niya itong gisingin at ipinakita niya dito kung gaano siya kadismayado sa pang-aabala nito kay Orhan. Dahil dito ay nawala bigla ang kalasingan ni Selma at pagkaalis ni Orhan ay kagad siyang nagpaliwanag. Matapos niyang magpaliwanag ay naintindihan din siya kagad ni Sofia dahil alam nito kung gaano siya kaabala nung mga nakaraang araw. Pero dahil kay Orhan ay nakakapag-relax na siya kahit papano. Bagamat may kaunting pagkainis lang na nararamdaman si Sofia sa kanya ay pinayuhan na lang siya na mag-ingat sa susunod para hindi na din umano siya nakakaabala pa sa iba. Kaya pakiramdam niya tuloy ay parang isang anghel si Sofia mula sa kalangitan at napakaswerte niya na may kapatid siyang malaanghel. Napansin din niya na parang parati nang nakangiti si Sofia at alam niyang hindi ito dahil sa kanya kundi dahil ito kay Orhan. Habang naliligo na siya ay muli niyang naalala ang mga sinabi ni Sofia na dahil kay Orhan ay nakakapag-relax na siya. Hindi pa din siya makapaniwala na kinarga siya nito para maihatid siya pauwi kaya nag-aalala din siya baka nagagalit na ito sa kanya ngayon. Pinahiya niya lang ang kanyang sarili at sa harap pa mismo ni Sofia. Kailangan ay mag-ingat na siya simula ngayon para hindi mamaling akala muli si Sofia. Dapat ay sinusuportahan niya ang kanyang kapatid sa nararamdaman nito bilang mabuting ate. Pero parang may nararamdaman din siya para kay Orhan na hindi niya maintindihan. Aminado siya na gusto niya ang pagkatao ni Orhan at hinahangaan niya ito bilang isang adventurer. Muli niyang naalala ang mga sinabi niya kanina kay Orhan at naguguluhan pa din siya kung ito ba talaga ang totoo niyang nararamdaman para kay Orhan. Kinabukasan ng umaga pagkadating ni Orhan sa headquarters ay andito na din si Selma. Kagad itong humingi ng tawad sa kanya tungkol sa mga nangyari kagabi. Hindi naman ito naging problema sa kanya at alam niya na nakainom lang ito kaya mas mabuti kung kalimutan na lang nila ang mga nangyari.